Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan ay seryosong aligasyon at hindi pwedeng palampasin yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang latest niyan na balita ay kinumpirma ni Ombudsman Buying Rimulya na naka-schedule siyang makipag-usap sa ICC. Hindi yung dati na inamin na ni Ombudsman Buying Rimulya na noon pa man ay nakipag-usap na sila ni Trillanes sa ICC. Inamin na yan. Pero ngayon, may bago pang development dyan, mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Ito, breaking news sa Pilipinas Today. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na makikipagpulong siya sa International Criminal Court ICC staff kaugnay ng pahayag ng 18 former Marines at Navy personnel. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na makikipagpulong siya sa International Criminal Court staff kaugnay ng pahayag ng 18 former Marines at Navy personnel. Bakit makikipagpulong? Posibleng pag-uusapan diyan, mga kabunyog, Pag-uusapan diyan ang pagkaso. Pag-uusapan diyan ang posibleng pagkaso. Kasi para kila dating Senador Sani Trillanes, kinasuhan na sila ni dating Senador Sani Trillanes sa DOJ. Pero ang kaso na yon ay yun ay perjury. Perjury dahil gumawa sila ng sinumpaang salaysay nila at nagsinungaling sila. Kaya, kumbaga, yung mga kinaso ni Trillanes, dito yon sa DOJ. Pero, kahit si dating Senador Sani Trillanes ay nagsasabing posible niyang kasuhan ito sa ICC. Ngayon, ang importante doon sa binasa nating balita, kinumpirma ni Ombudsman Buying Rimulya na nakatakda siyang makipag-meeting. Nakatakda siyang makipag-meeting sa staff ng ICC. Ibig sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan, pag-uusapan nila ng ICC ang kooperasyon. Kasi kung itong mga aligasyon na ito nila Baligod at nila Mike Defensor at nitong mga 18 na ex-Marines, seryoso ito Kasi ang pinapalabas nito, yung mga ICC investigators ay nasuhulan. Kaya pag-uusapan nila dyan ni Rimulya malamang sa kanong ICC staff kung anong pwedeng gawin. Pwede bang kasuhan ito? Pwede bang kasuhan ito sa ICC? Ayun. Kaya kung kakasuhan man ito sa ICC at posibleng maglabas na naman ng warrant of arrest ang ICC para sa mga ito, kila Baligod, kila Mike Defensor at sa 18 na ex-Marines, syempre ang mag-i-implement niyan, gobyerno na naman ng Pilipinas. Panibago na naman yan ng mga arrest warrants. Kaya sigurado, hihingi na naman dyan ng gobyerno ang tingin ng Ombudsman, ng DOJ, ng Solicitor General. Kaya sa puntong ito, inaalam na ni Ombudsman Buying Rimulya ang pasikot-sikot ng posibleng pagkaso na yan. Kasi syempre si Ombudsman Buying Rimulya, hindi naman siya accredited lawyer sa ICC. Bagamat sa aming mga lawyers, isa yan sa pinag-aaralan namin, Public International Law. Pero hindi naman kami eksperto sa procedures ng ICC. Kung gusto mong mag-specialize sa ICC, magpapa-accredit ka sa ICC. Pag-aaralan mo yon. Katulad nila Attorney Crisy Conte, Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres. Itong si Ombudsman Buying, hindi naman siya accredited lawyer sa ICC. Kaya makikipag-usap siya doon sa staff ng ICC para malaman ano bang mga provisions ng Rome Statute ang pwedeng ikaso
dito kila Baligod. May sa tingin nga ba talaga ng ICC ay mayroon itong commit na mga krimen? At mayroon pa bang jurisdiction ang ICC considering na hindi na tayo member? Yung kasing mga ikinaso kay Duterte, yan yung mga krimen na nangyari nung member pa tayo. Yan yung ano. Kaya kumbaga, ang jurisdiction ng ICC sa mga krimen ni Duterte dahil nangyari yung mga krimen na yon 2011 yan to 2019, member pa tayo. Pero itong nagawa nila Baligod, itong nagawa nila Defensor at nitong mga 18 na ex-Marines, sa ngayon na yan eh. So hindi na tayo member. May jurisdiction pa ba dyan ang ICC? So siguro, yan yung mga pag-uusapan nila Ombudsman Buying. Gusto niyang ilinaw yan ng ICC staff. Kaya mga kabunyugma, sa ngayon, ang maganda dito kay Ombudsman Buying, hindi niya na tinatago. Dati kasi, sinisikreto yan ng gobyerno na nakikipag-usap sa ICC. Siyempre, para walang kontrobersya. Pero ngayon, openly na, sinasabi na ni Ombudsman Buying, makikipagpulong nga. Inaman ni Ombudsman Buying na makikipagpulong siya sa staff ng ICC. So, kumbaga, yung inamin kasi nung isang araw ni Buying, ni Ombudsman Buying na nakipag-usap sa ICC. Pero ngayon, magpupulong pa lang. Magpupulong pa lang, mga kabunyog. Kaya medyo ano nga ito, seryosong bagay ito, pag-uusapan nila. Sinabi naman ni Ombudsman Buying dun sa binasa ko kanina, sinabi naman na ang pag-uusapan ay tungkol sa aligasyon nila Baligod, nila Mike Defensor at nung 18 na ex-Marines na yun ngang mga investigators ng ICC ay sinuhulan. Yun yung agenda, anya, na pag-uusapan. At siyempre, pag-uusapan na dyan, ano bang hakbang legal o aksyong legal ang pwedeng gawin dito kila Baligod? Pwede ba silang kasuhan? O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pag-uusapan nila Ombudsman Buying at saka ng staff ng ICC. So ang maganda ngayon, hindi na tinatago ni Ombudsman Buying yung ganyang mga pag-uusap. Dati kasi siyempre, sinisikreto pa yan ng gobyerno kasi masela na ano yan, yung pakikipag-ugnayan sa ICC ay internal na ano yan, confidential na usapin yan. Pero ngayon, pinapaalam na ng gobyerno tulad niyang galaw na yan na makikipag-usapan niya si Ombudsman Buying Rimulya sa staff ng ICC. Pag-uusapan nga kung anong magandang gawin dito kila Baligod, mga kabunyog, Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.